Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 26, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. Panalangin ng isang mabuting tao. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay. Ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Hindi ako nakikisama sa walang kwintang tao. Hindi ako nakikiisa sa mga hipokrito. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 26, sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian, at ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahuwa, sa paligid ng iyong altar. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at magpasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 26 verses 7 and 8. At umaawit ng papurit pasasalamat. Sinasabi ko sa mga tao ang lahat ng inyong mga kahangahangang ginawa. Panginoon, mahal ko ang inyong tahanan na siyang kinaroroonan ng inyong kaluwalhatian. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 26, verses 9 to 10. Sa parusa ng masasama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng may hilig sa pagpatay. Mga taong walang magawa kundi kasamaan, at palaging naghihintay na sila ay suhulan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon muli sa ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo nakakapagpatuloy na pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa awit na Psalms chapter 26 verse 11 to 12. Sabi po dito, ngunit ako'y lalakad sa aking katapatan, tubusin mo ako at maawa ka sa akin. Ang aking paa ay nakatayo sa pantay na daan, sa mga kapisanan ay aking pupurihin ang Panginoon. So dito ipinapahayag po ni David yung kanyang matibay na pasya na siya ay mamumuhay ng tapat sa Diyos. So dito makikita natin na yung pagpapahayag ni David na siya ay mamumuhay ng tapat. Hindi po ito nang hulugan na isang perpekto na pagsunod, kundi ito ay isang pusong may takot sa Diyos na mamuhay ng maayos. So pinili niyang lumakad ng tama sa kabila ng may mga pagsubok. So ibig sabihin po, yung tunay po ng pananampalataya ay nakikita po ito doon sa tamang pamamaraan ng ating pamumuhay, hindi lamang po ito sa salita. So napakainam po na yung desisyon katulad ng ginawa ni David at yung pagnanais natin na makasunod sa Panginoon ng maayos. Ito po ay sasamahan tayo dito ng Panginoon upang pagtagumpayin. So isa pong napakainam ito na pasya na ginawa ni David. So dito sinabi rin ni David na tubusin niyo ako, Panginoon, at maawa ka sa akin. So dito talagang kinikilala rin ni David na kailangan talaga niya yung awa ng Diyos. Hindi siya umaasa dun sa sariling kakayanan, kundi humihingi talaga siya na alam niya na kailangan niya yung habag ng Panginoon. So dito makikita natin na kahit mamuhay ang isang tao ng matuwid, ay kailangan pa rin natin yung awa ng Panginoon. So kailangan andun pa rin yung awa ng Panginoon sapagkat yung Panginoon lamang yung patunay na makakapagbigay talaga sa atin ng maayos na kalagayan. So dito sabi rin po niya yung kanyang paay nakatayo doon sa pantay na daan. So dito po yung pantay na daan ay sumasagisag po ito doon sa katiyakan, yung katatagan at direksyon na mula po sa Diyos.
So kapag ang buhay po natin ay itinutuwid ito ng Diyos, ay garantisado po yan na talagang yung daan ay hindi po ganap na maayos. Ito po ay nandun po yung bigat minsan, yung sakit, no? Sapagkat hindi po yan, sigurado po yan na matinik, mamato, no? Pero ang garantisado po dito, yung dulo maganda, no? So kapag ang Diyos po yung gumagabay dun sa ating lakad, no? Sa kabila ng matindi yung mga unos dun sa ating lalakaran, ay may matibay po tayo na patutunguhan na yung dulo ay garantisado po na maganda. So yung bunga po ng buhay na matuwid, no, ay ito po ay isang makatwiran, no, na pagpapatibay na talagang yung kalooban ng Panginoon yung nais mong sundin. At isa pong napakaganda talaga sa buhay ng isang tao, yung ating desisyon na gagawin kung paano tayo susunod sa Panginoon, kung paano tayo pero patuloy nating ilagak sa ating puso at isipan na kailangan pa rin natin yung gabay at patnubay ng Panginoon sapagkat the victory belongs to our God. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.